So welcome back yung mga sir, this is Owek. So for today's video, disregard nyo na muna yung mga background music natin kasi alam nyo na, Sunday and maraming nagsa-sound trip nyo. So instead na magsa-sound trip rin ako kasi may dumating, bagong bago. So, pinadala sa akin sa Mecman, which is yung Mecman Audio yung bago. 6 months pa lang siya sa industriya ng lights and sound. So, may review unit sa dito na pinadala, which is hulaan mo. So Mecman pala is ano po yan, pagkakalam po yung owner is Ilonggo. Pwede natin sabihin Ilonggo kasi nasa Antique siya. Although parang Karaya yung ano nila, yung language na doon. Pero ano, pwede rin siyang tawagin nung. Pero yung ano niya ngayon, yung bodega niya ngayon is nasa Mandaluyong. So hindi po to Class D na amplifier. Ano po ito ng wireless mic o yung top of the line niya na wireless mic. Hindi ko lang alam kung yung model niya kasi parang hindi pa siya ako masyadong pamilyar sa brand ng Mecman. Bagong-bago na po siya talaga. Nag-send sa dito ng review unit niya ng wireless mic. Wireless mic lang pala kasi isa lang. So ngayon i-unbox natin ito ng testing. Kung maganda ba talaga yung or pasado ba siya sa taste or sa review ko na kung pwede natin siyang gagamitin sa mga gig or reliable ba siya. So let's see. Ganda ng tugan ni kapitbahay oh. Ganda ng base niya, ang linis. Siguro component yan yung gamit niya. So ito mga sir, unbox na muna natin yung so thank you again sir pero hindi siya nag-provide ng pangalan niya o gusto niya lang anonymous. Yan, ito yung sinasabi ko na naka-turkis. Oh, susi pala oh. Di susi yung turkis niya. Yan, ganda. Yan oh. Yan, ito yung parang 11K yata. Pero mga SRP siguro mga 12K ganyan. Yan yung sabi niya sa akin. Ito pala yung model niya oh. Mecman MCB. MCB 100. So ito yung sinasabi ko na di susi. Safety na safety natin. Pero siyempre hindi yan lock. Kasi kung lock yan, hindi natin ma-unbox. Or kasi nasa loob yung susi. Very presentable. Yan. Oh, nakalat yung antena niya. So kasi pagkakalam ko, tinesting pa ito ni sir bago niya i-send dito sa Iloilo. Ito yung tinatawag natin na leather case. Yan. Pero kung gagamit ka ng leather pouch, be sure na dry muna yung ano mo dito, yung equipments mo. Kasi kung pinasok mo na agad sa kung basa pa yung or may moist, for example, pawis, laway dito, huwag mo muna ipasok dito kasi napoprone dito sa moisture. Mas maganda sana kung may silica gel dito, absorb ng moisture kung lalagay mo man siya mismo dito sa leather case niya. Ito lang ata yung pagkakalam ko na nasa package around 12,000. Sa pagkakalam ko, sure ito. Pero the rest is parang wala na kong alam na nagpo-provide ng ganito. Then this is big bonus talaga or big thumbs up sa ganito klaseng manufacturer. So Mecman kasi is yung personalized talaga yung products niya. Sinasabi niya sa factory kung ano yung pwedeng idagdag and ano yung pwedeng i-improve. So hindi lang sa pwedeng tinatawag natin na OEM lang. Talagang gusto niya is customizable yung kanyang mga products. So ito maganda. So ano pa yung the rest is itong handheld niya mismo. So mamaya na to natin tignan yung handheld. Tignan natin yung ano niya. Again, this is model is MCB 100 and then apat yung antena niya. Yan, 1/4 inch or 1/4 na TS para sa power brick na siguro to. Power adapter or power brick is 12 volts, 1.5 amperes. And then nag-provide rin siya ng I think this is, tingnan natin kung gaano kahaba yung XLR niya. So nag-provide siya ng at least 1 meter. So dalawa po yan ayan Then yung susi niya kasi di susi to. Huwag natin to wala. And this is advisable kung gagamitin mo sa dito. Kasi this is non-rechargeable. Yan. Ano na to? Ordinary batteries na to. Rechargeable dapat yung mga reliable. So again, yan. So first impression, very professional looking yung ano niya, yung handheld niya. And then the weight is very standard or very minimal lang siya. Hindi gaano kabigat, hindi naman gaano kagaan. Siyempre metal po yan. Ayan, yan, metal po yan. And then, so ayan. Dalawang AA. Then siyempre, ito yung switch niya. Although yung switch is maliit siya. So try natin muna lagyan ng battery para tignan natin yung display niya. Pero this part ata is ano po siya. Plastic. Ito. Ayan. Ito lang yung part na na metal. Ito yung sinasabi ko na medyo hindi visible yung ano niya, yung switch niya. Hindi naman complain pero mas convenient pag medyo malaki-laki yung ano niya. Color display yung ano niya. So maganda sana kung nag-automatic off yung display para hindi sayang sa battery.
So kasi kung mga ganito, kung masyadong steady siya or always on, is kumakain po yan ng battery, which is bad thing naman yan. Kung kahit naka-standby lang is dapat yung display niya naka-off. Para para hindi masyadong sa battery. This is a colored TF display. Ito yung capsule niya. Detachable po or pwedeng palitan. Hindi nga umiilaw. Kung sa madilim kasi parang hindi visible yung switch niya, no? Ayan, no? Tignan mo kasi, hanapin mo pa dito kapag kung saan yung switch niya. Ayan. And then dito lang pala. Paganda sana kung dito, or other buttons na very visible. Mas paganda po sana mag-auto-off. Yan lang yung yung concern kasi kumakain rito ng batteries. Yung ganito yung kung naka-always on yung display. So off muna. So syempre, parehas lang po yan sa isa. So yung pinakahintay natin is yung niya mismo. Yung receiver side niya. Ayan. So standard 1 RU, mas malinis tignan yung front panel niya compare sa ibang, parang sabihin natin OEM design or yung parang generic or copycat ng mga other Chinese products. Ito talaga is parang may may sabihin natin may own identity na wireless mic or yung display niya. 4 na antenna slot, and then 2 balance out, and then single na mix out. Ayan, power supply 12 volts. So let's try this. Wow, yan, linis. So ito yung power on nya. So, 1 click lang. So I think rin ito. Ayan, color display rin. TX on, ito yung channel na ginagamit natin. So tignan ko lang. So yung gagawin natin is punta tayo sa set. Kapain natin yung mga nito, yung mga settings. Lapit natin ng konti. So pinindot ko yung set. So may makita tayo ditong Chinese language. Again, pinutin natin yung set. For volume, ayan, ito naman yung sa display nya. Select natin is ito lang, asan ba yun yung language? Ito pala, English to Mandarin Chinese. Set English. Asan ba? Ito, ayan, English. And then click natin set. Ayan, so English na, ayan. Siyempre, kabisado na natin yan basta So ito pala yung una, isang preset. So hindi natin yan gagawin. Sa group 1 pala, sa group 1 channel 1, yung ibig sabihin kanina yun. Number 2 is tuning. Try natin to ito is scan frequency. Ito yung totoong scanning pala, yung parang radar. So magsascan sa. So malalaman natin dito yung yung mga radio frequencies na ginagamit. Ayan. Tutok ko natin yung mic sa infrared sensor nito. Ayan. Ayan, okay. Okay. Ayan, okay na yan. So nagpalit na ng frequency 661, 650, 661, 650. Yan. So next naman natin, sir, i-try is yung spectrum. So na to, blind testing lang to para alamin natin kung paano. So click spectrum. So may makikita tayo dito na spectrograph or spectrum or radio frequency spectrum ng mga radio frequencies. So instead of kung sa equalizer frequencies, ito naman is radio frequencies. May makikita tayo ditong 652 MHz, 652 200 MHz. Ito yung radio frequency na I think ito yung triangle. Yan, kaya selectable to eh. May nakita tayong triangle na lumalaka dito. So ito yung manual na sabihin natin yung manual selection ng yung ng scanning, manual lang, manual scanning. So may makikita tayo dito na nagpipick or mataas na radio frequency, ibig sabihin this is BC or parang ginagamit siya na frequency or mismong ginagamit ng wireless mic natin. So syempre, ang ginagamit ng wireless mic natin ngayon is ito siya, 652 200 yan. So try natin out muna tayo. Yan, 652 200. So yung peak na yon is po siya ng yan yung ginagamit ng wireless mic natin. So punta tayo again sa spectrum. So ibig sabihin yung mga ganito is parang ibang device yung gumagamit ito. May makikita tayo dito may mga maliliit na spikes ng radio frequencies is may ibang gumagamit yan na devices. So yung gagawin natin, isahanap tayo ng empty or walang masyadong busy na radio frequencies na ginagamit or yung freely lang or ito may maliit na, ay ito wala na. Ano pala to? Real time na
spectrum analyzer kasi nagbabago. Yan yung maganda dito. So try natin yung spectrum lipat sa yung triangle nito isa sa 657. So yan natin i-manually set yung ano. So tignan natin kung magbabago yung sa transmitter side. 65700 MHz. Tama, nagbago nga sa. So syempre hindi na yan per kasi ano to 652.200 yan megahertz. So yung gagawin na natin is punta tayo sa IR. Ayan. So i-pair natin yan. Lapit natin ng konti. Ayan. Okay. So yan 657.200. So kung pwede mong gamitin yung automatic scanning ng ito, scan frequency or yung manual mismo. Pero mas maganda sa manual is ano po siya. Makikita natin yung frequency talaga kung ano yung BC. So syempre lumipat na yung spike or yung BC frequency. Ibig sabihin niyan, wag na natin gamitin yung ganyang frequency kasi allocated na sa ganitong mic para makaiwas tayo ng interference. Ito yung magandang feature sa ganitong klaseng product or ganitong klaseng wireless mics. May spectrum analyzer para sa radio frequencies. So big thumbs up. Medyo hindi ka pa makakahanap ng ganitong feature sa ganitong price point, which is yung for this time this is 12,000 pesos SRP. May tawad pa yan sir. Magtawad na lang kayo, depende na lang yan sa dealer nya. So ayan, testing natin ng wireless mic ni Mecman Audio. So ayan, channel 2 yung ginagamit natin, 65700 MHz. Check 1 2 1 2. Hey 1 2. Check feedback test 1 2. Ayan. So ano na po ito, direct lang po ito na mix out. Ito. Ayan. So syempre expected na natin na lalakas pa yan yung tunog niya once na ginamitan natin ng mixer or other processor. So check 1 2 1 2. Quality check lang muna tayo. Ayan. Check 1 2 2 1 2. Check my test 1 2. Check 1 2. Check 1 2 1 2. So try ko maglayo dito. May blockage kasi ito eh. Check 1 2. Iwan ko dito yung ano yung camera para So lalayo pa ako dito sa likod. 1 2 1 2. Check 1 2. Hey. 1 2. Check 1 2. Hey. 2 2 2 2 2 1 2. So yan, nasa likod ng po ko dyan. Nandyan ako wala na sa, hindi ba sa madaling mag ng blockage. So try natin yung plosive sound. So yung poo, 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 poo. Check 1 2 1 2. And then shake test or kung may unnecessary noise sa handheld natin. So walang kumakaling-kaling. Yung iba kasi parang loose yung mga niya, laman niya. Ito, very solidly built po siya. So yan mga sir, yung testing natin sa initial testing pa po yan mga sir. Meron pa tayong gagawin na real world testing na gagamitin talaga sa gig para malalaman talaga natin na kung reliable siya or pwede siyang gamitin sa mga gigs ko. So for now, ito lang muna yung initial testing pa lang yan. So hope to see you again mga sir sa susunod na video. Thank you guys, panonood.